So, maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Scorpio with the water elements. Lola Baby po, nagpapakilala. So, bibigyan ko po kayo ng reading. Yan ha, reading for the first week of August. Yan na, for the first week of August. Let's see the energy. Alalahanin po natin the energy is very fluid. Pwede po itong magpabago. Okay? So, let's see. Scorpio with the water elements. Okay? So, unahin po muna natin ang inyong tinatawag na love, romance, and kung single or separated. Bunot tayo ng cards. Yan. So, narito ang tinatawag na the Wheel of Fortune. Okay? Yan. So, dito naman ako bubunod. Narito ang tinatawag na the Emperor. Okay? So, punta naman tayo sa inyong family and friends and others. Diba? Yan. So, narito ang tinatawag na the Magician but in a reverse position. Okay? So, narito ang tinatawag na Aquarius. Okay? Or the Star. Okay? Punta naman tayo sa inyong work, career, finances, and money. Okay? So, narito po ang tinatawag na the Sagittarius. Ano ito? The Judgment but in reverse position. Okay? So, kuha pa ako ng isa. Narito ang tinatawag na the Strength. Okay? So, punta muna tayo sa inyong tinatawag health. Okay? Health is the tinatawag na the Mars. Okay? So, let's see. Narito ang tinatawag na the Chariot. Okay? So, yan. Tingnan naman po natin ang inyo kung kayo is merong success. Okay? So, narito ang the reversed, the reversed, the Fool. Okay? Yan, sandali. At, narito ang the reverse, the Devil. Okay? Yan. So, let's see naman yung inyong tinatawag na forever. Okay? Narinig ang the Sun. Okay? At narinig ang the Lovers. Okay? Wait muna. Alisin ko lang ito dito. So, unahin kong basahin ang tinatawag love, marriage, single, divorce. Okay? Or sabi natin widowed. Diba? Yan ha. Okay. So, anong nakikita ko sa inyo? Sandali lang po. Naayos ko ha. Okay. Dito muna ito. Dito muna ito. Yan ha. So, let's see. Okay. So, ibig sabihin nito, tinatawag na Scorpio, you are dealing with someone living abroad. Diba? Okay. Maaring dito sabihin na nating saan mo ito nakilala. Okay? Maari sa social media. Okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag hindi na bata. It's like pareho lang kayong may edad na. Diba? Okay? Maybe this person is working abroad. Ano? Okay? So, nakikita ko dito yung tinatawag meron na itong either ito'y lalaki or babae. Diba? So, nakikita ko dito gusto nyo uling mag-asawa. Okay? I think you are already married. Okay? Or sabihin natin nagkaroon ng breakup sa inyong tinatawag na relationship. Okay? Yan. So, nakikita ko pa sa inyo dito. Sandali ha. You want to get married? Maaring ito is tinatawag may anak na rin. Nakita ko lang may anak ha. Okay? Yan.
So, nakikita ko dito, hindi kayo matutuloy. Hindi kayo matutuloy sa pag-aasawa. Okay? Kung ito man is sa padalawang sabihin na nating nililigawan ninyo, di ba? O baka naman tinatawag na nasa pangingilanlanan pa lang kayo, ano? Pero hindi nagkaroon ng tinatawag na success, di ba? Kasi pumasok ulit dito, it's like gusto mo uling mag-asawa, okay? Yan. For the third time. Pero dito, maaring hindi nagkaroon ng success, di ba? Maaring nag-trial, pero nakikita ko trial and error, di ba? Yan. So, meron na rin ditong involved na bata, okay? So, let's see, okay? Tinatawag na family, friends, sandali. Okay. Hugot muna tayo, ha? So, kumbaga dito, ibig sabihin nito, yung tinatawag, nagbabadya ng, ano lang ha, okay? Pag-aasawa. Yan ha. Maaring na doon pa lang kayo sa tinatawag, getting to know each other. Okay? So, hindi nga. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na hindi matutuloy, ha? Okay, so it's like tinatawag broken-hearted. Yan, ha? Yan. Kumbaga dito ay nawala na ng gana. Di ba? Yan. So, it's like tinatawag nagkaroon dito ng comparison. Di ba? Yan. Disappointments. Yan, ha? Okay. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na it's like, dahil ito ay the Eight of Swords, di ba? Yan. Nag-alanganin, di ba? It's like parang yung tinatawag na hindi kayo soulmate, okay? So, let's see naman about your family, friends, and others, di ba? So, nakikita ko dito ay tinatawag na no communication. It's like you have no communication with your family, okay? You have no communication with your friends and to others, di ba? Yan. So, nakikita dito, maybe, it's like maaring sabihin na nating you have no communication to your family, di ba? But nakikita dito na tinatawag, it's like mas sikat ka sa ibang tao, di ba? Maybe friends or others, di ba? Yan. I don't know. Yan lang ang nakikita ko, di ba? It's like meron kayong gap sa iba, pero it's like a circle of friends. You have circle of friends na mas kilala ka, di ba? Yan. I don't know if this person is tinatawag nilang black sheep of the family. Okay? I think this person is a black sheep of the family. Okay? So, let's see. Yan. The Eight of Cups. Yan, ha? So, meron ditong tinatawag na the Eight of Cups. Yan, no? Diba, it's like salawahan, pwede. Maaring sabihin na nating dalawa sila sa buhay ng taong ito. Diba? Yan. Either pwedeng sabihin na nating your father or your mother, di ba? Pwedeng ikaw, di ba? Yan, oh. I don't know what kind of family life you have, di ba? So, it's like tinatawag ito yung tinatawag happy-go-lucky. Yan, ha? Meron ditong happy-go-lucky, may edad na, di ba? Pwede ikaw, pwedeng your tatay or nanay, di ba? Kung sino ito. Yan, ha? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na happy-go-lucky. Kasi narito on the star, di ba? It's like, I don't know, it's like, ang buhay ng taong ito is very, very stagnant, di ba? No productive. It's not productive, okay? So, meron ditong tinatawag na,
ayaw niya magkaroon ng restriction sa buhay niya, 'di ba? Yan. Ayaw niya na nire-restrictuhan siguro siya ng asawa niya, ng pamilya niya, 'di ba? It's like gusto niya magkaroon ng sandali. Oh. Pasensya na ha, mobile ng asawa ko. So, ibig sabihin yun nito, yung tinatawag na ayaw niya na nilalagyan siya ng restriction, yung tinatawag boundary, di ba? Yan. So, maaaring sabihin na nating mas gusto niya, malaya na susunod ang gusto niya. Okay? Yan. So, meron ditong tinatawag na is masyado niya, it's more there is a honeymoon, di ba? Yan, oh. Dahil ito ay tinatawag na the four of, ano ba ito? Okay? Ito yata the emperor. Okay? Sandali lang, ha? Okay? Ito ay major arcana. Okay? So, ibig sabihin ito ay the emperor. Yan, ha? Kasi naman ito. It's like, bakasyon. Maaring mag-asawa ito, di ba? Yan. Mag-asawa, magbabakasyon, maaring magulang mo, di ba? Yan. Okay? Yun lang nakikita ko. Maybe your parents, di ba? Or maaring ikaw. Yan, ha? Pero nakikita dito yung tinatawag na very, very outgoing ang taong ito. Di ba? Yan. Ayaw niyang nilalagyan siya ng restriction. Okay? Pag sinabi mong the four of emperors, yan ha. Maaaring ito ay masyado siyang, alam mo ba yung tinatawag na, it's like, bigay, di ba? Spoiled. Para, something like that, di ba? It's like, sky's the limit, di ba? Yan. Pagdating sa, halimbawa, sabihin natin sa mga syota, di ba, sa mga babae, sky's the limit, di ba? Okay? Yan. Pero wala naman siya ang nakikita ko dito, wala siyang tinatawag na pinatututuhanan, di ba? Kasi naririto, it's like, siguro marami siyang girlfriend, marami siyang babae, o marami siyang lalaki, di ba? Yan. Pero dito nakikita mo na wala siyang pinatututuhanan kahit isa, di ba? Wala. It's like, siguro gusto lang niya, date. Yung tinatawag, magsawa sa buhay niya, magsawa bilang binata, bilang dalaga, babae, may asawa man ito or wala, di ba? Nakikita mo siya dito yung tinatawag na siguro kung nasa open marriage sila, they can do what they want. Diba? Yan. Kasi nakikita mo wala siyang sineseryoso na relationship. Okay? It's all like para mga fling-fling lang siguro ito. Okay? So, punta naman po tayo sa inyong tinatawag career. Okay? So, naririto ang tinatawag na the strength. Yan ha? Ito yung tinatawag na parang malayo, okay? Malayo pa ang swerte sa kanya. Okay? Yan. Hindi pa niya talagang masabing natagpuan na niya. Okay? Yung nasa karera, work, career, finances, money tayo, ha? Yan. So, kumbaga dito nakikita mong it's like wala pa nangyayari sa buhay niya. Okay? Yan. Yun lang ang nakikita ko. Di ba? Nawawala na siya ng pag-asa. Let's see. Okay. Other. Nawawala na siyang pag-asa. Kasi ito tinatawag, maaring sabihin natin for so many years, di ba? Hanggang ngayon. Wala pa rin nangyayari sa buhay niya. Di ba? Parang hindi pa rin siya sinaswerte pagdating sa work, career, finances, money. Di ba? So,
ibig sabihin nito, it's like maraming mga hindrances sa buhay niya, di ba? Maraming mga interruptions, di ba? Sabihin na natin, nagkakatrabaho siya, pero mamaya nagkakaroon ng interruption, maybe, bakit nagkakaroon ng interruption? Maaari sabihin na natin hindi kaya ng health niya, no? Baka madalas nagkakasakit siya, di ba? Kaya hindi dire-diretso ang kanyang trabaho, di ba? Yun lang po nakikita ko, ha? Yan. So, ibig sabihin nito, pero, yan ha, okay. Tinatawag na, it's like magkakaroon din naman ng, tinatawag na opportunities, di ba? Ano tawag dito? Hindi opportunities ang nakikita ko, okay? It's more about break, okay? Mabibigyan siya ng break. Yan ha, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, hindi na ito magtatagal, di ba? Yan. Okay? Kasi narito ha? Kung mabigyan man siya ng break, okay? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na, this person needs to grab it. Kailangan i-grab niya ito, di ba? Yan. Kumbaga dito ay maaaring sabihin na nating matagal siyang napa-stuck, di ba? So, since ito ang tinatawag na, kasi masyadong dominant ang tinatawag wants, di ba? So, ito yung tinatawag na manifesting, it's coming, di ba? Either dumaan na ang Leo, di ba? Dumaan na ang Leo, tapos na ang Leo. So, hanggang ano po ito, ha? Hanggang September, October. Kaya yung tinatawag papasok ang tinatawag na autumn. Okay? There is a big break. Maaring magbukas. Maaring tinatawag bagay sa iyo. Di ba? Yan. So that's what I see for you. Okay? Maybe there is a money coming. Kung saan man ito galing, hindi ko po alam, ha? Okay? It's like there is a money manifesting coming to you. Okay? In the month of if not in September, October, in the beginning of autumn season. Diba? Maaaring sabihin natin galing insurance, galing sa, kung dito sa Europa ang tinatawag, i-apply ko, maaaring sabihin na natin from the government, diba? Yung tinatawag na may matatanggap siyang anong tawag dito? It's like, kumbaga dito sa Europa, pag wala kang trabaho, may matatanggap kayong ayuda every month from the government. That's what I see for this person. Okay? Yan. Or maaring sabihin na natin may mga short, sabihin na nating trabaho. Diba? Yan. Maaring short work lang itong nakikita ko. Ha? Okay? So, nakikita dito, it's like tinatawag na this person will be surrounded. Okay? It's like tinatawag, yan, tanggapin mo na, yung tinatawag na iaano siya, ipupush, di ba? Gagabay. It's like, yan pagkakataon mo na, di ba? It's like i-cheer up. Okay? Kasi masyado na, nakikita mo masyadong down ang kanyang tinatawag na energy. Okay? So, once this comes, naririto na tinatawag na iaano na siya ng mga tao, 'di ba? It's like ayan pagkakataon mo na, kuhanin mo na, 'di ba? Yan 'di ba? It's like i-cheer up siya, i-cheer up para ibig sabihin nito magkaroon siya ng pera. Okay? So punta naman tayo sa inyong health, 'di ba? Yan. So whatever is this, it's like tinatawag na it's time to change your habit, 'di ba? Your lifestyle, okay? Kasi meron ditong tinatawag na pag hindi mo ito itinigil, pag hindi mo ito binigyan ng attention, your health will tinatawag na babagsak, okay? So nakikita ko dito, it's about changing lifestyle, okay? Yan. Okay. Maaring for some of you, you need anong tawag dito? Ayurvedic, di ba? It's like it's parang pupunta sa isang person, kumbaga aalisin lahat ang toxic sa katawan. I think this person, if this is a woman or a man, okay, maaring ito yung tinatawag na
ano sila, ready for a family, gusto na nila mag-anak, okay? Pero nakikita dito yung tinatawag na kailangang linisin muna ang system ng taong ito, okay? Kumbaga dito sa Europa, let's say, if you're a drug addict, di ba? And tinatawag na nag-asawa ka o nagka-girlfriend at sabihin na natin you are ready na for conception. Kailangan mo nang linisin yung body para yung baby na ipoproduce, di ba, nalalabas is very healthy. Because if the mother or the father is tinatawag merong tinatawag na mga basura kaysa loob ng katawan because of addiction, cigarettes, wine, something like that, hindi nalinis ang body, ang system. Pwedeng ito is ma-absorb ng bata. Pwedeng lumabas ang batang not healthy. Okay? Kasi narito ang tinatawag na the Mars and the Chariot. Okay? So, nakikita ko dito, this person is tinatawag, they are ready for conception. So, kailangan mo na tinatawag na linisin ang tinatawag sistema. Okay? So, okay. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, maaring may mga trabaho kayo na hindi fit sa inyo. It's like tinatawag na itong trabahong ito is hindi maganda sa baga. Maaring tinatawag na madali kang hikain, di ba? Madali kang magkaroon ng allergies, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, don't work, okay? Huwag kayong magtrabaho sa mga, let's say, sabihin natin sa field, okay? Kung saan naroon ng mga haze, di ba? Mga pollens, okay? Yan. So, ang nakikita ko for you is tinatawag na, it's like, if you need somebody, okay? Tinatawag na, hindi mo kaya. Maybe, I think that's your spouse, di ba? Kung sino itong kapartner ninyo, okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na two heads is better, are better than one. Okay? Yan. Para dito yung tinatawag na hindi, kasi nakikita mo may dalawang tao dito, di ba? Yan. So, maaaring sabihin na natin hindi suit sa iyo ang trabaho na ito. Okay? Maaaring sabihin natin meron kayong allergies or sabihin na natin sa inyong tinatawag na paghinga, hirap kayo. Ano? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na yan, no? Maybe you will find people to work for your field. Maaring ito'y anihan, di ba? Maaring may mga lupain kayo, di ba? Halimbawa, sakahan, di ba? Kaya narito tinatawag, it's like you will look for somebody, di ba, to work for you. Okay? So, nakikita ko dito is tinatawag na, yan, marami pa kayong matutulungan, di ba? Yan. So, ibig sabihin, it's more about, mamanduhan mo na lang sila, di ba? Para hindi ka magkasakit. Kasi it's like respiratory system ang nakikita ko sa inyo, okay? And you're very, very hardworking. Ngala ang ibig sabihin nito, hindi mo kaya itong trabahong ito sapagkat tinatawag na baka lalo kang ma-aggravate, okay? So, you need people to work for you, kung ano man ito, okay? So, let's see your, if there is success sa inyo, ha? Okay? Since narito ang tinatawag na the Fool, okay? At narito ang tinatawag na the Devil, okay? So, ibig sabihin nito, nakikita ko for some of you is tinatawag na marami na kayong ginawa sa buhay ninyo, di ba? Yan. So, it's like tinatawag na, it's repeating, ulit lang, 'di ba? Yan. Nakakasawa, okay? Yan, nakaka-disappoint, 'di ba? Okay? Yan. Kumbaga dito walang nangyayari, okay? It's like walang success, 'di ba? Yan. So pag sinabi mo, maaari sabihin nating 1 decades, 2 decades, 3 decades, walang nadating na success sa buhay mo. Be it marriage, okay? Be it at work, di ba?
be it at love romance, be it family, friends, others, work, career, finances, money, 'di ba? Especially sa inyong health, 'di ba? Yan, no? Kasi nag-reverse, okay? Nag-reverse. So, it's like tinatawag na ano lang, it's like the same old story. Iyon, 'di ba? Iyon, walang nangyayari, 'di ba? Yan. Yan. It's like puro sakit, puro pagkadismaya, 'di ba? Yan. Nakakasawa na, okay? It's like nakaka-torment na ang inyong pag-iisip, 'di ba? So you are losing hope. So let's see about if there is a forever, okay? When it comes to your relationship, okay? Especially kasi meron naman tinatawag forever if this is a marriage, 'di ba? For some of you here, nakikita ko kung nagkaroon ng failure sa first marriage, second marriage, third marriage, ibig sabihin nito, yung third marriage, magkakaroon ng tinatawag success. Okay? Since narito ang the sun and the lovers. It seems there is a person coming, may darating uli sa buhay ninyo. Okay? Yan. It's like, ito yung tinatawag soulmate mo na. Okay? So, maaring there is another baby coming, okay? Or maaring sabihin natin pwede rin ito'y ampon, di ba? Baka mag-aanpon kayo ng baby, okay? Narito rin yung tinatawag surrogate mother, okay? Surrogate father, narito din, ha? Okay? Mother, father, something like that, di ba? So, when it comes to tinatawag na if you are single, 'di ba? It's not forever single ka. Magkakaroon ka ng tinatawag partner because it's manifesting. Okay? Mm-hmm. So, ibig sabihin nito, babalik uli ang sunshine sa buhay mo. 'Di ba? It's like you will become attractive again. Merong ma-attract sa inyo. If it has something to do about family, meron pong tinatawag na occasions or celebrations. 'Di ba? Maaring birthday, graduation, 'di ba? Or baptism, 'di ba? Or ibig sabihin nito, may mga bago uling friends, mga bagong taong papasok sa buhay nyo. Like halimbawa sabihin na nating mga bagong mamanugangin, 'di ba? Biyanan, 'di ba? Yan. At work, ibig sabihin naman nito, 'di ba? Yan. Sa at work naman ninyo, ibig sabihin hindi palaging panahon, 'di ba? Tinatawag na wala kang swerte. Yan, no? Magkakaswerte ka rin. 'Di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, nakikita ko dito, it will come to you. It's like you will be offered, okay? You will be offered a work that is more on tinatawag na outside, 'di ba? Baka landscaping, 'di ba? Maaring sa construction, building houses, 'di ba? Yan. Or maybe sabihin na natin it has something to do about instructors, 'di ba? Yan, instructors sa halimbawa PE instructor, 'di ba? It's more about outside. Yan, ha? So nakikita ko sa inyo, ha? Or maybe sabihin na nating telecommunications, 'di ba? Yan. So, when it comes to your, sabihin na nating, sa health ninyo, ganun din, di ba? You just, ibig sabihin nito, change your lifestyle, di ba? Change your habit. Change your way of eating, di ba? Especially, iwasan nyo ang pagpupuyat, okay? Yan, hindi maganda sa inyong kalusugan. Stop smoking, stop drinking, stop abusing yourself, okay? So, when it comes sa forever, meron ditong forever. It's like, meron din ditong tinatawag na bata. Okay? It's like your son, your daughter will bring happiness, will bring joy, will bring tinatawag na success, di ba? Achievements. At ito yung tinatawag, masasabi mong tagumpay. It's about your achievements, di ba? Sasaya din ang buhay ninyo, okay? It's coming. Nakikita ko dito, it's coming. Yan, ha? So, thank you very much po.